Welcome back to my page and this is Growing Grace with Casey. At kung first time niyo po dito, ang ating tinatalakay ay mga usaping pera, karera at mga pangarap sa buhay. And in this video, ang ating pong pag-uusapan ay mga basic life insurance terminology. At naniniwala po ako na isa sa mga factor na nakaka-apekto sa pagdidesisyon ng mga Pilipino when it comes to life insurance, in getting life insurance is that education about life insurance. And I hope na after watching this video, mas mabawasan po ang ating doubt about life insurance kasi mas naiintindihan na natin siya. So first, tatalakayin po muna natin kung ano po yung mga basic type of insurance. So life insurance is yung death. Yun yung pinaka-basic na insurance talaga when it comes to protection. Pag ikaw ay mawala unexpectedly, so life insurance will make sure na ang ating mga mahal sa buhay, especially yung beneficiary po natin, ay may makukuha. Yun po ang life insurance. When it comes naman sa investment-linked insurance, this is more of the retirement purposes. A portion of your premium will go to the investment. And so, through time, pwede siyang mag-grow yung money mo. Okay, so let's talk about that in our next videos about investment-linked insurance versus traditional insurance. Meron naman pong insurance na focus sa health. So, it covers yung mga medical bills or sickness and hospitalization. Meron din pong mga accidental death insurance. For example, para sa mga parating nasa kalsada, ganyan. Meron tayong napakamura na accidental death insurance. So, meron din tayo pong mga auto insurance. Ang auto insurance naman po is comprehensive insurance para po sa mga sasakyan. Meron ding home insurance, so homeowners insurance or unforeseen events. Like for example, nasunog or natural disasters na cause ng ating pagkasira ng bahay. So, yun po yung home insurance. Naman po yung mga basic na terminologies na maririnig natin kapag tayo ay may kausap na financial planner or financial advisor. So, this video aims na hindi tayo ma-overwhelm ng information at hindi tayo makafocus sa talagang mismong design ng policy, kundi kasi ma-overwhelm tayo, anong ibig sabihin niya ng ganito, anong ibig sabihin ng ganitong term. So, this video will make you understand these basic terminologies of insurance. So, first, policy. Ano ba yung policy? Yung policy, yun yung insurance itself. Kung kukuha ka ng insurance ngayon, yung policy, yun na yun, insurance mo. Insurance policy. Sa premium naman, pag narinig mo yung term na premium, ibig sabihin nun, yun yung babayaran mo. It could be monthly, it could be annually or quarterly. Depende sa'yo. Pero yung amount nun, nasabi ko nga po sa previous videos ko, yung amount po ng ating premium ay hindi magkakapareho. Depende yun first sa insurance na pipiliin mo, sa magiging focus ng insurance na pipiliin mo, ay nakadepende din yun sa age, sa risk mo, sa health conditions, ganyan. So, maraming makaka-apekto sa premium. So, basically, yung premium po is yung binabayaran natin monthly or annually or quarterly. So, pag narinig mo naman po yung, not sure kung pareho yung terminology niya sa ibang insurance, but sa FWD, yung sum assured, pag sinabi mo sum assured, yun po yung total na coverage cost. Kumbaga yung naset nyo niya, kunwari, ito yung gusto ko for death benefit, ito yung gusto ko for critical illness, ito yung gusto ko for ayun muna. Ito yung, kunyari, 500,000 for death benefit, 500,000 for critical illness. Yun yung sinet mo na sum assured. Yung total nun, 1 million na sum assured. Yun yung kukuha. Aside pa dun yung mga bonus, aside pa dun yung mga cash value. So, kung ano yung naset nyo doon sa policy, yun yung sum assured. Kasi, expected mo yung ganong amount kapag may nangyari sa'yo unexpectedly. And then we will hear yung mga terms like policyholder, insured, and beneficiary. So, ito yung tatlong
tao sa loob ng isang policy or sa loob ng isang insurance na kontrata. No? Ang policy holder or ang policy owner, siya po yung magbabayad ng premium. Siya po yung nag-apply. No? Siya po yung magiging kausap ng financial planner. And then, yung insured naman, yung makakover ng insurance. So, most of the time, si insured and si policy owner is the same. Pero pwede naman na si policy owner, kaya ako yung policy owner, i-insured ko yung parents ko. Pero yung beneficiary, iba. So, ganun, meron ganun po. Alright? So, yung beneficiary naman, siya lang yung, siya lang pwedeng makapag-claim ng pera kapag may nangyari kay insured. Okay? Alright. So, meron tayong tinatawag na term insurance. Meron din tayong tinatawag na permanent insurance. So, na-discuss natin yun last time at magkakaroon din tayo ng separate video na dinidiscuss itong pros and cons of term insurance and permanent insurance. So, the term insurance, ito yung insurance na may specific lang na years na makakover ka. For example, 1 year. For example, sa the one, no, 1 year lang siya. So, within 1 year ka lang covered. And then, meron namang permanent is yung hanggang sa mamatay ka na hanggang sa buhay ka and hanggang sa binabayaran mo po yung premium mo, hindi siya kakat, no? That means you are parang forever hanggang sa buhay ka is you are covered, no? As long as you are paying your premium. Alright? So, again, yung term is there's a certain period of time na covered ka lang, and then yung permanent is hanggang buhay ikaw, hanggang sa magamit mo yun. Or sa merong permanent life insurance na pag umabot ka ng 75 at hindi mo na claim yung major critical illness mo or hindi mo siya na claim is pwede mo siyang mabawi yung iyong mga premium na binayad. Pag narinig naman natin yung VUL, yun yung sinasabi ko kanina, variable unit insurance or investment-linked insurance. No? So, a portion of your premium will go to the investment. Ikaw naman po pipili kung saan mo siya i-invest. Alright? And yung traditional naman is walang investment na kinalaman. Wala siyang investment. Purely protection lang siya. Okay? And then, kung sinasabi rin death benefit, yun yung kapag namatay ka, yun yung benefit. No? So, papiliin ka kasi ng financial planner mo, magkano ang gusto mo ang death benefit? Sasabihin natin, kunyari, 500,000. So, yung 500,000, pag namatay ka lang, yun ang makiklaim na pera ng iyong beneficiary. Yung riders naman po, or add-on, pag maririnig mo niya, ibig sabihin po, parang additional feature po sa basic or original design na insurance. So, for example, ang original niya lang na feature ng insurance na pinili mo ay death benefit and critical illness. So, magkakaroon ka ng, gusto ko magkaroon ng rider na waiver of premium. So, ang waiver of premium po kasi is another feature po siya na dinadagdag. So, may additional payment po siya. Na, for example, pag ikaw ay ma-disable, no, buhay ka pero disabled ka, at hindi ka na able mag-work. So, saan ka kukuha ng pera pambayad ng premium? So, pag merong ganun na feature yung iyong insurance, pwedeng mag-continue yung iyong insurance na hindi ka na magbabayad forever. Kasi nga, meron ka ng waiver of premium. So, that is a feature added to the original insurance. But, it has additional cost. Maririnig nyo din po yung mga terminologies na grace period. Sabi mong grace period, ito po yung extension ng due date ninyo. So, most of the time, it's 30 days after your due date. So, meron ka pang chance na makapagbayad, no, within that 30 days after your due date. Yun lang po yung grace period. And then, pag sinabi mo namang coverage period, yung sinabi ko, for example, 1 year, 5 years, 10 years, dun ka lang makakover ng iyong policy. Free look period naman, ito yung mostly hindi nasasabi ng iba, no, na financial advisor, na after nyo po na ma-approve ang inyong policy,
meron pong free look period na 15 days na kapag nagbago ang isip nyo within 15 days after na-approve ang inyong policy, pwede po yung ma-cancel at pwede po kayong ma-refund ng inyong premium. So, meron pong mostly 15 days. And I think, halos lahat ng insurance meron pong ganyan. Free look period. Alright? And lastly po, pag marinig nyo po yung term na underwriting, yun po yung process na kung saan ang ating mga documents, ang ating mga requirements ay pinaprocess po, no, sa opisina ng insurance. I-evaluate po niyan yung ating lifestyle, yung ating health condition, yung mga information, ganyan, ating mga personal information. And after ng underwriting, doon po natin malalaman kung ma-approvean po ang ating policy or hindi. Especially po sa mga permanent insurance. Kasi nga pang matagalan po yun. And yung may mga critical illness, ganyan. Kasi kailangan po yun. No? So, underwriting yung tinatawag na proseso kung saan ina-evaluate po ang ating mga requirements at ang ating mga information. Abangan niyo po ang ating mga susunod na video so that you will be more informed, you will be more educated about life insurance. And if you have questions, we are open to questions. Just comment down below your questions and inquiries. And also, you can check the website of the FWD, fwd.com.ph. And meron din customer service ang ating FWD that will answer you right away. No? And here in FWD, we will help you celebrate living. And the vision of FWD is that people will have a different perspective about insurance. It's the role of Growing Grace with Casey, educating people on what life insurance really is. And also, we will help you understand the designed insurance of FWD. Sana po mas maintindihan po natin how important insurance is in our life individually. Kasi hindi po natin alam ang mangyayari in the future. This is Growing Grace with Casey. Thank you for watching this video. Salamat umabot po kayo sa end ng video ito. I hope natutunan po natin ang mga basic terminologies of life insurance. At pinagdarasal ko po na tayo po sabay-sabay lumago. Sabay-sabay po natin talakhayin ang mga usaping pera, karera at mga pangarap natin sa buhay. Para po mas mabuti tayong stewards ng mga blessing ng ating Panginoon.